guys! Hello everyone! Welcome for another vlog. So for today po, isi-share ko sa inyo kung paano ko po ginawa yung e-travel registration bago po ako umuwi ng Pilipinas. Nung second time na umuwi po ako, like nag-travel po ako for vacation sa Philippines. So ginawa ko to pong video na to kahit medyo tagal na din para po makatulong, and I hope po makatulong talaga siya. So, ayun. So, ayun nga guys, pumunta muna tayo syempre sa Google and then type natin yung e-travel registration. So, www.etravel. Yan, nakikita nyo na siya dyan guys. And then, i-click nyo po siya. Ayan siya. I-click niya siya. And then, bali, dito kayo dadalhin. So, need nyo siyang i-install dahil nasa App Store na po siya, guys. So, need nyo siyang i-install muna bago po kayo makapag-register. So, as you can see, ayan. So, need nyo siyang i-install. Dahil dito po tayo mag-register ng ating mga e-travel form. So, mabilis lang naman to guys. Within a minute po. And then, pag dinownload nyo siya, instant, andyan na siya ulit. Ang bilis niya lang din. So, ang kailangan nyo lang gawin dito ay i-wait siya na ma-install, of course. Ayan. So, pag installing na siya, guys, syempre i-open nyo siya. Ayan. So, need nyong mag-sign up. So, pumunta lang kayo dyan. And then, of course, andyan yung name, suffix, ayan. So, ilalagay nyo yung mga contact details or yung details nyo dyan para maka-proceed kayo sa next step. Ayan. So, need nyo din siyang, of course, syempre, kailangan natin yung mga tawag dito, kailangan natin yung mga bagong Gmail para dun sila mag-send ng ating mga OTP na kailangan natin sa ating pag-register. And so, siyempre, kailangan nyo din type yung number nyo for reference dahil magsisend po sila ng OTP dyan. And then, pag na-receive nyo na yung OTP, siyempre, ilalagay nyo dyan para makaproceed tayo sa next step. Then, after, ayan na siya. Siyempre, magkikreate na kayo ng InPin. So, yung InPin, siyempre guys, kayo lang dapat yung makakaalam niyan. Don't share to anyone. And then, siyempre, makagawa na kayo, re-enter yung MPIN for, ayan. So, congratulations. Mabilis lang siya, guys. So, next, proceed na tayo sa next step. So, andito na tayo sa next step. So, makikita nyo is meron ng nakalagay dyan na verify your contract. So, i-wait nyo lang siya dyan. Ayan. So, and then identification na kayo, yung name nyo, of course, yung complete details, birth date, etc. Ayan. So, kailangan yung i-fill up yan dyan. And then, dito guys, sa birthday, it took time talaga. Grabe, kailangan nyo dito ng tiyaga dahil sobrang tagal. Ayan. So, after 200,000 days, ayan, nakapag, na ako ng aking birthday. So, kailangan talaga dito, guys, is sobrang, kailangan mo sa lahat ng klase ng form, kailangan mo ng, tawag dito, ng tiyaga. So, ayan, guys. So, ilalagay nyo yung current nyo, address nyo, yun sa Philippines, para sa preference na kailangan ng e-travel form. After nyo, so, i-verify nyo yung contact information nyo kung tama na ba. Make sure, mas maganda guys na 10 times nyo siyang i-check bago kayo mag-proceed sa next step. Pag okay na, punta na kayo sa next. And then dito guys is need yung mag-selfie. So, ito yung mga kailangan and then hindi nyo kailangan gawin. So, ayan, syempre, tututok nyo lang yung mukha nyo sa camera. And then, proceed kayo sa ginagawa or binibigay nila na instruction how to take selfie.
Ayan, so okay na. Tatanungin naman nila kayo kung happy ka na ba dito and then para makaproceed ka na sa next step. So, pwede mo siya i-click na yes. And then dito na tayo guys sa ating details ng ating flight. So, kailangan nyo ditong mag-fill up. Either may connecting kayo, kailangan yung ilagay yung complete details kung saan kayo kung saan kayong lugar, and then kung saan kayo alimbawa, kung asan kayo magde-departure to arrival. So, kailangan kahit na meron kayong connecting flight, you need to put down yung details na kailangan. As in, wala kayong imi-miss out na kahit anong details. Yung, alimbawa, for example, andito ako sa Kuwait. So, ilalagay ko is yung, departure ko is Kuwait and then yung arrival ko is sa Dubai dahil meron akong connecting flight and then Dubai to Manila. So, kailangan din nyo siya i-relieve na kahit anong blank dyan. So, need nyong details by details, talagang lahat i-fill out nyo. Kasi kailangan dito actually okay. So, kailangan dapat guys is meron na kayong ticket bago kayo mag-register ng e-travel. Kasi yung e-travel naman is usually ginagawa siya, diba? Every 72 hours. So, need nyo muna na dapat may ticket kayo, hawak nyo na dahil yung mga details na need nyong i-fill out dyan is nasa ticket nyo. So, hindi kayo makaka-fill out ng form ng e-travel hanggat wala kayong ticket. So, ticket is a must dito sa process na to. So, ayan. So, need nyo lang naman siyang ilagay yung connecting flight nyo. For example, so, ako kasi Dubai. So, nilagay ko dito is Dubai International Airport. And then, ayan, yung mga kasunod na details na kailangan. Ito kasi guys na sinishare ko is about sa may connecting flight. Pero hindi ko kasi alam, hindi pa ako nakatry ng umuwi ng Pilipinas before na ang tawag dito, direct. So, ito kasi is ginagawa ko or sinashare ko sa inyo is yung my connecting flight. So, ayan, nakikita nyo na lahat. Nilagay ko na dyan. Pati yung flight number ko, kung saan ako origin galing, and then yung date ng aking departure. And then, yung connecting flight ko, ayan siya guys. So, nilagay ko yung destination. Ayan, so, syempre, Ninoy Aquino International Airport, and then yung date of arrival, actually. Ayan siya. Mabilis lang naman. Hindi naman din kayo mahihirapan sa pag-fill out ng form dahil mabilis lang din naman siya. So, ayan, pag okay na, proceed na tayo sa next step. So, andito na tayo sa health declaration. Ayan. So, may mga konting or a few question lang dito na kailangan nyo lang din sagutin ng yes or no. Ayan. So, pag okay na, proceed na tayo sa next. Ayan, so dito naman guys is, dahil dito guys sa e-travel, kaya tayo nag-download dahil pinag-isa na po nila yung e-travel and yung custom declaration. So ito, kailangan yung magbasa or para makasiguro kayo or para mas clear sa mind nyo, pwede nyo siyang basahin lahat ng mga nakalagay ditong details. Like bakit kailangan nating fill out ng form ng custom. So ayan, pag okay na, or gusto mo na mag-declare, so, ayan, pipindutin mo lang yung yes or no, and then proceed na tayo. Ayan. So, dito guys, is i-fill out nyo lang yung form na may mga tanong dito na other travel details. Ayan, kung ikaw lang ba or may mga kasama ka ba.
and then yung number of baggage mo, and then kung first time mo bang mag-visit ng Philippines. Ayan, pag okay na, proceed na tayo sa next. Kailangan nyo pala dito guys magpirma dahil ang tawag dito, okay na din kasi may whiteboard naman dyan and you need to sign. And then kailangan nyo din dito mag-add kung meron ba kayong i-add na family member. And then kung wala naman, pwede nyo kayo mag-cancel. Ayan. So, and then after that, kailangan nyo din kailangan nyo siyang tignan or i-check 10,000. Okay lang kahit 10,000 or 10 times bago kayo mag-proceed sa another step. Kailangan nyo i-clear kung tama ba yung mga nasagutan nyo na fill out nyo dito sa form ng e-travel for iwas tayo sa tawag dito sa problema. Ayan. Kung kailangan nyo i-double times ng 20 times, no problem. Dahil need yan para walang maging problema sa inyong pag-travel. Then, pag okay na, punta na tayo sa another step. So, dito guys, is may mga katanungan lang din dito sa, tawag dito, sa custom, na hindi nyo naman kailangan matakot or hindi nyo naman kailangan mataranta. You just be calm kasi yung mga tanong lang naman dito, kung first time ka, pwede kang talagang kabahan. Pero yung mga nag-second time na to travel, hindi na masyado. Kailangan nyo lang din maging honest sa mga sagot nyo. Dahil kailangan po yun para pag uwi natin doon, hindi tayo maharang ng custom. So, ayan. Actually, kung nakikita nyo is double check ko dito yung aking tawag dito pinil out. So, andito na nga guys, may mga few question na din dito na for custom general declaration. So, tinatanong dito, number 1 is kung may pera ka ba daw na dala o magkano yung perang dadalhin mo sa Pilipinas. Dito kasi guys, bali sa lahat na may nakita din naman ako, bago din naman ako nag-fill out ng form is nagtingin-tingin lang din naman ako sa mga kapwa natin vlogger na naka-experience na din ng ganitong scenario, which is sabi nila sa video nila is magdi-declare ka lang. Sa custom, pag may pera ka or lahat ng goods mo na dala-dala is umabot ng 150,000. Hanggat hindi naman umabot ng 150,000 is wala tayong dapat ipangamba dahil yun yung nakalagay na rules ng custom na kailangan mo siyang i-declare if all the goods you bring in the Philippines is nagkakalaga ng 150,000. If hindi naman, and then hindi naman to yung first time to travel mo is wala kang dapat ipag-alala. You don't have to declare. Pero ito kasi guys, for purposes lang naman din to na sinishare ko lang din sa inyo. Ito ganito yung mga question na i-ask ng custom dito sa e-travel. Ito lang naman yung mga few questions. So, basta ang masasabi ko lang sa mga first-timer, you just be honest and then huwag kayong kabahan. Chill-chill lang tayo. 'Di ba? Kasi pag-flight na kayo tapos kakabahan pa kayo, which is marami akong nakikita or nababasa na nasa-stress sila
about fill out this form ng e-travel. Which is ako din naman nung first time. Pero naging calm lang din naman ako nung nakapanood ako ng mga vlog, ng mga ating kapwa vloggers which is naka-experience ng ganito. So, I think guys, wala namang problema. Kung halimbawa medyo alangan kayo, you have to mag-ano kayo, ang tawag dito, pwede naman kayong ang tawag dito, manood ng mga previous vlog about sa mga ganitong kaso para magka-idea kayo or mabigyan kayo ng kaalaman kung paano ba or ano ba yung mga dapat na sundin nyo if you about to fill out form ng e-travel. So, ito guys. So, ang dami dito. Ako kasi nilalagay ko lang din dito yung mga ganito. Pero kasi, yung mga, nung nasa kalagitnaan na ako guys, is parang, kailangan daw dito may 3 or 4 answer ako ng yes. Eh, wala naman. So, medyo dito ako nag-start na mainis or ang tawag dito maparanoid. Sabi ko, bakit ganito? Bakit parang lahat ng mga nasagot dito, no naman lahat talaga yung answer ko. Pero hindi siya makapag-proceed kasi kailangan daw may 3 yes ako. So yung ginawa ko guys is, di ba kasi meron doon declare. So ang ginawa ko is pumunta ako sa no. So, wala talaga akong i-declare dahil hindi din naman umabot ng 150,000 yung dala kong goods, kahit naman yung pera. Dahil yung ginawa ko guys, ito actually hindi ko alam kung makakatulong. Pero kung makakatulong is okay. Dahil bago din naman ako guys umuwi, is pinadala ko, yung halimbawa yung naipon kong pera, is pinadala ko na siya via remittance. Pangalan ko, para pag umuwi ako ng Pilipinas, kukunin ko na lang siya. Para walang hassle. Pwede din naman or nagpapalit lang ako ng 6,000 pang, alam mo na, pang, halimbawa, pang commute or pang, halimbawa, gutom ka pagdating mo ng airport, gusto mong kumain. At least mayroong kang bill. Pero yung halimbawa guys, mga 50,000, 100,000 na din, para iwas hassle, ipadala mo na lang din yan sa'yo. Kasi yun din naman yung mga turo sa akin ng mga iba kong kapwa, mga kakilala na ginagawa nila. So pag okay na guys, ayan, double check nyo and then, ayan, okay na tayo. Congratulations na yung nakalagay dito. So, ayan. So, I hope guys nakatulong. Ayan, okay na siya, mabuhay. And then, ito na yung code ng ginawa kong e-travel. So, ayan. So, I hope guys nakatulong yung video sa inyo. And, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more updates sa aking mga upcoming videos. Thank you guys for watching. Have a great day and take care everyone and smile always. See you on my next vlog. Bye-bye.